Magandang araw mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma. At napakaganda po ng ating salita ng Diyos ngayong araw. At ito po ay hango sa libro ni Juan, ika-5 kabanata, at talata 17 hanggang 30. At bago ko po simulan ito, ay gusto ko pong tandaan natin kung ano po ang mga naging pahayag ng Panginoon itong ika-4 na linggo. Ito ay tinatawag na Laetare Sunday at dito po ay tinatawag na Refreshment Sunday. Dahil po ang Lent ang ibig sabihin ay springtime, kung kaya't binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon na maginhawahan tayo sa ating buhay espiritual at patanggap ang kanyang pagpapala. At sa mga araw na mga sumusunod, ay mapapansin natin kung bakit gawa ng Panginoon lahat ang kanyang mga pahayag. Katulad nung Lunes ay binuhay at pinagaling ng Panginoon ang anak ng mataas na opisyal. Kahit na hindi siya pumunta doon at pagalingin, ang sinabi niya lang ay, magaling na siya, umuwi ka na. At gumaling nga ang anak ng opisyal. At ang kasunod naman noon ay pinagaling niya ang isang bulag na 38 taon siyang naghirap. Dito niya ipinamalas sa mga tao, lalong-lalo na dito sa bulag, ang tunay na pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapagaling ni Jesus. At kung natatandaan natin, ang pahayag din ng linggong yon ay ang pagpapagaling sa mata ng isang bulag mula pa nang siya'y ipinanganak. At kung ating babasahin ang pahayag ngayon, dito sa talata 17, ang sabi niya, ang aking ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Yun pala ang mga ginagawa ng kanyang mga anak na kagustuhan ng Panginoon na makatanggap ng pagpapagaling ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hinirang kahit ano pa man sila, makasalanan o di makasalanan. At napakabait ng Panginoon dahil ang sinasabi pa niya rito, walang magagawa ng anak sa kanilang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. At ang patay ay binubuhay niya. At hindi siya humahatol kanino man. Di ba't napakagandang mensahe ito para sa ating lahat? Na tunay na ang kagustuhan lang naman ng Panginoon ay para sa kabutihan nating lahat. At bakit hindi natin siya hahanapin at hindi natin siya paniniwalaan? Kaya nga ang sabi niya sa talata 24, pakatandaan ninyo, nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi siya hahatulan. Ngayon pa lang ay ibinigay niya na ang kanyang pangako para sa ating lahat. Hindi ba't isang pangako na panghabang buhay at higit pa sa buhay natin ay makakatanggap na tayo ng kanyang biyaya. Isang buhay na walang hanggan. Ngunit dalawa ang sabi niyang susundin natin. Makinig tayo sa kanyang salita at sumampalataya tayo sa kanya. Sa dalawang paraan na ito ay masusumpungan natin ang kanyang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ganito rin ang naging buhay ni Saint Cyril na ating ipinagdiriwang ngayon.
Siya po ay 38 naging bishop at doctor. At sa 38 ito ay pinalaganap niya ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng katekesis. Gumawa siya ng paraan upang maintindihan ito ng mga tao at tinanggap naman nila ito. At ang pangalawa, alam niyo ba noong panahon noon ay may Arian heresy. Ito yung mga hindi naniniwala na ang Diyos, na si Jesus ay anak ng Diyos. Kung kaya't pinalaganap niya ang salita tungkol sa, ang pagpapahayag tungkol sa Holy Trinity, na ang Diyos, Ama, at ang Espiritu Santo ay iisa. At ang si Jesus ay isang Diyos din. At ang huling-huli ay pinalaganap niya ang Christian unity. Lahat ng mga naniniwala at hindi naniniwala ay pinag-isa niya kahit na maraming umaalipusta sa kanya. Mga kapatid, hindi lang si Saint Cyril ang may kaya ng ganito. Tayong lahat rin. Alam niyo po, ako'y nanggaling sa isang pilgrimage sa Antipolo, Road of Love. At dito, naramdaman ko sa puso ko na tinatawag niya ako. At alam niyo po ang sinabi niya, go. Humayo ako at ikalat at pamalita ang kanyang mga salita. Hindi kailangang maging katulad ni Saint Cyril. Napakagaling niya gumagawa ng mga at nagsasalita ng mga tungkol sa Panginoon. Kundi sa maliliit na bagay ay pwede natin siyang tularan. Pwede nating sundan ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal, sa pagbabago ng ating sarili, sa bukas ng ating isipan sa kanyang mga salita, sa paniniwala ng kanyang mga pangako sa atin, at manampalataya sa mga pangako niya na tunay na ibibigay niya ang kanyang sagot sa ating mga panalangin. Maghintay lamang tayo. At ganoon ang ginagawa niya sa ating lahat. At ang sinasabi niya na tayong lahat ay manampalataya, ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil sa panahong ito, ang grasya niya ay ibibigay niya. At lahat tayo ay gagawa ng paraan upang tularan natin ang Panginoon. Magmula sa pagbabago sa ating sarili hanggang sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Kung kayo po ay nabasbasan sa ating salita ng Diyos ngayon, sana po at mag-like and share tayo. At nawa tayo ay maging mabunga hanggang sa darating na pagkabuhay ni Jesus at sa darating pang araw ng ating paglalakbay patungo sa kanyang kaharian. God bless us all.